Okay, so part 4. Tama ba? 1, 2, 3, 4, 5, no? Part 5 pala, sorry. So ito na yung part 5 ng ating Samsung S25 8K resolution camera testing, no? So tingnan ho natin ngayon ang magiging kinalabasan, resulta, yung performance, no, nitong 8K resolution natin na settings dito sa ating Samsung S25. So shout out kay Trailblazer ulit, no? Yun nga, dahil nga sa kanyang sinabi, para ako yung naniniwala doon, or ibig sabihin parang kukunin ko as constructive criticism or magandang ano yun, magandang ideya, no? Na yun na nga, kahit daw gabi, basta iset ko lang daw sa 4K resolution ang camera ng aking Samsung S25 ay magkakaroon na daw ng mas magandang shots, mas magandang kuha yung mga detalye, no, ng mga image na madadaanan nating camera using the 4K resolution. Pero alam nyo ba, this time or gagamit ako ng 8K resolution, no? So gusto kong masatisfy kahit paano itong si Sir Trailblazer. So although hindi lang man siya, maging kayo din at maging ako din mismo kahit paano masasatisfy din ako sa aking mga ginagawang video gamit ang 4K 8K resolution, no? So yun na nga, kung maganda nga yung 4K resolution, what more ang 8K resolution. So ang gagawin natin from here sa Tulip Drive, lalakad lang ho tayo papuntang Coastal Road. And yun na, bali tingnan natin kung hindi pa tayo tatamaring maglakad hanggang dun sa pinakadulo ng Coastal Road. Ang haba, ang layo nun, ha, so 7 km, pero di ko alam kung magagawa ho natin yun. Kung maaari siguro na lang hanggang siguro Magrorojas Avenue na lang siguro tayo, no, maglalakad. Ano sa tingin nyo? So wala na to, walang hintuan or hanggang 8 minutes lang siguro. Ano sa tingin nyo? Time check ko tayo dito ngayon from SM Ecoland, Tulip Drive area, nasa may car park area. So it's 7:54. Yan, time check natin yan. So tingnan natin yung magiging performance, yung magiging outcome, kinalabasan, results nitong ating 8K resolution camera setting sa ating Samsung S25 camera testing. So sana magiging okay, sana ay hindi siya maalog, hindi siya shaky, nang sa ganun ay hindi kayo malululat, mahihilot, maduduwal, masusuka, ganyan, no? So kahit gabi, naka 8K resolution, so maganda pa rin daw talaga ang shot, sabi ni Trailblazer. Shout out sa iyo, bossing. Thank you sa iyong payo, no? So talagang pinaghandaan natin to, sapatos, para mas komportable ang paa na maglalakad. So hindi na tayo titingin sa mga gilid-gilid, ha. Diretso na lang tayo, yung ating pinaka tawag na ito, direction, straight to the point, kumbaga literal, no? Straight to the point, wala nang palingon-lingon. So madalas sa mga pinanood nating mga walking tour, mga vlog, ganyan, no, mga trekking, mga ganyan, so gumagamit sila ng 4K resolution. So far wala pa akong nakita ng naka 8K resolution. So siguro first time pa tayong gumawa niyan. Umalis tayo ng 7:54, ha, sa lugar. So medyo bouncy ang camera. Siyempre naglalakad tayo. Kapag nakaset sa 8K resolution, hindi siya masyadong stable ang kuha ng camera kasi nga hindi siya wala siyang stabilizer option, no? Wala kang makiklik, wala kang makikitang i-click mo yung stabilize, no? Wala yun, nawawala yung icon na yun kapag nasa 8K resolution. Pero sa Full HD and Full HD, mga ganyan, meron naman sa mga 2K resolution, meron naman katapanong makiklik na pang stabilize ng galaw ng camera.
O, sa mga nagtatanong dyan, sa mga hindi taga Davao, itong lugar na to ay Tulip Drive. Tapos itong nag-intersect sa atin na daan ay ang Ecoland Drive. Tapos doon sa dulo, didiretso tayo dyan, Coastal Road, Times Beach segment. Tapos ito naman sa unahan ay merong kalye dyan na ang tawag naman ay West Ecoland Drive. Yun yung papuntang 101 Double Dragon. Dyan tayo kanina. So tawid lang tayo. Walang traffic lights or walang traffic enforcer, or meron man pero okay lang. Kumbaga kumbaga na tayo, no. Diskarte na lang. May durian pala dito ngayon sa Davao Region, hindi na sa Davao City, no. Bagsak presyo na rin. Merong nagbibenta kapitbahay namin, native, 40 pesos yung kilo. Kapag ka hindi season, yung 40 pesos per kilo, may tubo na yun, ha. Tama lang yun. Kung hindi siya season, 40 pesos. Pero kapag ka season, mahal yun para sa native variety. So andito na tayo. Welcome to Tulip Drive. I mean Times Beach segment. So as usual, direct to the point tayo. Bawal palingon-lingon. Katawa na igalaw, sige sumayaw ka. Yun. Napakanta naparap kay Glock 9. So parang di ata tayo maglalakad papuntang ano, no, bago apply at layo nun. Oo, di ko kaya. Tsaka first time ko pa to maglakad na walking, so maaring hindi siya advisable na agad sa gadin, di ba? So pagka dandahan, no, little by little hanggang sa masanay ka nang maglakad. Okay, umalis tayo ng ano, no? Umalis tayo ng 7:54. Time check, alas 8. So 6 minutes na, no? Yung video natin 6 or 7, mga ganyan. Hindi ko makikita yung ano kasi naka-attach sa aking katawan ang cellphone. Para body cam ang tawag, body camera. Okay, sarap pala sa pakiramdam, no, na makapaglakad. Oo, tas pagka nahinto ka, pagpapawisan, galing. O yun. Okay na yung yung Rio Carnival. Yan, function na sila. May ano na, parang ang tawag dyan, Pirates of the Caribbean. Meron tayo nakitang demolition team. So nanghuli sila. Meron sila nahuling ice cream. Ice cream ba yan? Para hindi naman, no? Ay, wait lang. Ayun, may nahuli silang padjak. Oo, na mayroong parang kargang paninda. So ibig sabihin siguro dahan-dahan na silang mag-cleansing, mag-cleaning sa lugar, no? Ayo, ice cream. Okay na to ice cream kasi ano na naman, hila-hila, no, tulak-tulak. So yun, padjak, tawa, nakapadjak. Anyway, ayan, huli siya. Walking vlog lang, ha. Ang context ay 8K resolution, part 5.
So ano siya, testing. So sana magiging okay ang ano na ito no, resulta, performance. Sana okay sa inyong ano panonood. Okay yung panonood rin sa yung ano sa aking ginagawang mga vlog, sana ay ayos siya no. Kasi para magamit natin yung ganong resolution. Di baling matagal siyang ma-upload kasi mabigat nga. Ang 8 minutes ay nasa 6 GB. Ganyan kabigat ang video kapag ka nakasit sa 8K resolution. Kasi may kamahalan ang ano ang cellphone dahil nga sa pakay ko talaga to camera para sa kasi ang ikukumpara ko naman yung full HD hindi pala full HD yung HD na 1080 sa Samsung A55 at saka Samsung S25. Siyempre di hamak na mas maganda talaga ang resolution, ang quality na maibibigay sa atin ni S25 kumpara ni A55. So hindi ganun kaganda ang hangin ha kapag dito ka sa Coastal Road gantong oras kasi hindi siya car free Sunday no. Kaya expected na yung expected na yung hangin ay meron talagang kasamang pollution galing sa mga tambotso. Pollution yan no. So talagang ma-experience mo lang dito yung napakagandang hangin kapag ka car free Sunday. Alas 4 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. Kaso nga lang, mga ganyang oras, tulog pa. Tulog pa tayo. Tulog pa ako niyan. Di pa ako gising kaya wala, di ko talaga siya ma-tsempo-tsempo. Patagal na simula yan, 2023 pa lang. Anong petsa na? Di ba? So, magti 3 years na, malapit na. Kasi na-open itong Coastal Road Junction 1 noong July 2023. So ibig sabihin magti 3 years na siya ngayong July 2026. Pero so far 2 beses pa lang ako dito nakapaglahad or nakapag-vlog ng car free Sunday. Nice one. Ang galing, no? Nakatuwa. Makita ang ano, Coastal Road na ganito. Okay na, no? We're done. Ano sa tingin nyo? Lakarin natin mula rito papuntang Rojas Avenue. Kaya? Parang hirap nun. Tsaka daming sasakyan, no? Siyempre, tambotso. Siguro pag car free Sunday, pero pag car free Sunday, parang pansin ko, hindi pa rin pwedeng, hindi pa rin pwedeng daanan ng mga tao dito na area, papuntang Rojas. Pansin ko lang. Sige, try natin sa Sunday. Kung pwede. Sa Biblia, walay nagabuhat o maayo wala bisan usa. Yung sa Roma 3:23, kay sanglit ang tanan nakasalaman pag nakapsang sa himaya sa Dios. Roma 3 versikulo 10. Iyon sa Biblia, sumala siya na isulat ni San Pablo, sumala siya na isulat na walay matarong, wala bisan usa. Kay ano man iyon sa Biblia ang balaod gihatag. Okay, so sa unahan mayroong harang
may barricade, ibig sabihin yan, hindi siya pwede sa mga joggers or walkers, ano ba tawag dyan, no? Sa mga tao maglalakad. Pero, di tayo sure ha. Tignan natin may mga babae, oh. Oh, bawal nga, no? Kasi may gwardiya, oh. Hindi naman maglalagay ng gwardiya dyan, no? Para saan? So, may purpose. O, ganitong tao, naglalakad siya, no? Nakasapatos. So, siguro, ano siya, mag-exercise, walking, jogging. So, kita niya dito may harang, kaya ikot din siya, pabalik. Okay na. So, we're good in the hood. So, dito na matatapos yung ating video at ako'y uuwi na. Okay na yung lakad natin. Ilang minuto yon, di ba? Ilang kilometro ba yon? Sa mga 2 or 3, no? 3 kilometro. So, solve na yung ano natin, walking. So, bukas ulit. Ay, di na. Sagad na natin doon sa, sa labasan, doon sa pinaka-entrance area. Taga Davao ra in tawon ngayong nila mao na si Jesus dili taga Davao si Jesus ay dili pud si Jesus made in China kay narabay nagtutuyok ron dinis lungsod sa Davao sa atong pinanggang syudad nga nagtudlo nga si Jesus na kuno ni balik na insik daw nga babae sulti ang taga dili gyud Ang mahabang tayo paglalakbay. makita sa Biblia nga si Jesus babae dili pud transgender si Jesus. Ang ginom sa buhat 1, no, mga buhat kapitulo 1, versikulo 8, kini ang versikulo 5 at 11. Kung paunsan niyo nakita si Jesus na may sakit sa langit, kung kinsa Jesus na may sakit, kung Jesus na bumalik kami, sa kalimutan, Jesus na may sapat sa iyang kilit, Jesus na may bumagang iyang mga tubod, Jesus na naman mabigan sa mga patay, mausap Jesus na bumalik.
Dice up kay dice up. Okay na. So we're good in the hood. Ito na yun, no? So this is it. We're going to cut this video. Bye-bye. And sana okay, no? Sana magiging maganda yung kinalabasan nito. At sabihin niyo sana sa akin yung totoo kung okay ba siya o hindi. Kasi if it's not, then balik natin sa dating camera settings. 1080 HD. Okay?